Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra, yung nakaraan na talakay natin yung kalagayan ng mga tao kapag binuhay silang muli. So ngayon, may natitirang mas specific na topic nga. At ito yung kanilang pananamit. Naiwan pa ito eh. Pagkatapos ito, yung sunod ng kabanata. Yung pagtalakay na doon sa tinatawag na yung ang sahira, kung saan magtitipon-tipon yung mga tao. So ito na nga kiswatul ibad fi yawmil mi'ad. Ang pananamit daw ng mga alipin sa araw ng pagbabalik. O yung araw ng pagkabuhay muli. So sinabi ni Sheikh Rahimahullah, Dhakarna fima sabaka anna Allah yushirul ibada yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan. Nabanggit ng nauna na si Allah bubuhayin niyang muli ang kanyang mga alipin, mga tao lalo na sa araw ng paghuhukom na walang suot sa paa, nakahubad at hindi tuli. Kamasahat bidalikal ahadith, katulad ng pagtibay sa mga sahih na hadith. Tumma yuksal ibadat, pagkatapos nito ay dadamitan ang mga alipin. Kasi nga 'di ba na pag-reconcile na natin yung mga hadith na kumbaga yung hadith tungkol sa pagkabuhay muli na suot ng tao kung ano yung kinamatayan niya. So maaring yun ay literal na pagkabuhay niyang muli, suot niya talaga yung kinamatayan niya na damit. Pero mawawala yun, mahuhubaran siya pagharap kay Allah. O, hindi siya literal, ang tinutukoy doon yung kanyang mga gawain at ang kanyang pananampalataya. Kanyang gawain o kanyang pananampalataya. Pero nga pagkatapos niyang mahubaran sa pagharap kay Allah, sa pagtutuos, thumma yuksal ibad. At pagkatapos nito, o yaksi, thumma yaksil ibad, at pagkatapos ito ay dadamitan niya ang kanyang mga alipin. Bibigyan sila ni Allah ng damit. Fasalihuna yuksuna thiyabal karima. Ang matutuwid, bibigyan sila ng magandang panamit, magandang tela at iba pa. Watalihuna bi sarbalun, ay yusarbalun pala. Watalihuna yusarbaluna bisarabil al-katran. Yung masasamang tao naman, kasama na rito yung Muslim na masama. Sila ay dadamitan ng damit na gawa sa alkitran. So yung alkitran, galing siya sa salitang Arabic. Yung salitang alkitran, yung pang-aspalto. Kasi yung aspalto, yung ano, di ba, yung combination siya nung yung mga bato tsaka yung pandikit. Yun yung alkitran, yung pandikit. Yung iniinit nila sa sa drum, tas binubuhos nila sa sa kalsada. Minsan nga dito sa San Juan, Bilibaw dito San Juan eh. Yung mga hiwa-hiwa sa kalsada, 'di ba hindi maiwasan 'yun. Binubuhusan nila agad ng alkitran, kaya hindi lumalaki, hindi lumalala. Binubuhusan nila ng alkitran. Ano kasi parang pandikit yun eh. Pandikit. Pero kailangan siyang mainit. So yun yung magiging nila. Magiging pantalon. Sirbal. Yung sa Tagalog, yung salawal. Sabi nila, galing daw dito yun eh. Kaya magkasintulog nga eh. Magkasintulog. Kasi yung mga salitang Kastila sa Tagalog o sa kahit anong wika sa Pilipinas, dumaan sa sa Kastila. Tapos yung mga Kastila, di ba dati namang Muslim yung Espanya, doon galing sa kanila. Galing sa kanila. Kaya nga sa Espanya, yung nila doon, yung definite article, di ba sa English la, sa Tagalog ang, sa Spanish, el, sa Arabic, al, di ba? Alif lam, al. Kasi, 14% ng Spanish is Kastila. So yung pantalon nila ay alkitran. Wadru'ul jarab. At ang kanilang mga
Kumbaga pasusuotin daw sila ng duro. Yung duro dito either yung duro na yung panangga o armor na sinusuot sa katawan. So ipang ilalim nila alkitran, tapos yung ibabaw ng katawan nila ay jarab. Yung di ba yung sugat kapag natuyo? Meron siyang magiging tuyong balat sa ilalim. Tapos yung ilalim nun, hindi pa gumagaling, di ba? Basa pa, tas may nana minsan. Yun yung jarab. Yung nanigas. Ibig sabihin yung ibabaw ng katawan nila, mabaho, marumi, may amoy pa nga yun eh. Talagang hindi magiging maganda yung kanilang kalagayan. Wanahwiha minal malabis al-munkara al-fadhi'ah. At iba pang mga damit na sabihin nila hindi kaaya-aya. Magpapahirap lang sa kanila. Walang saysay. Kumbaga na damit, liban na lamang na sila ay pahirapan. Kaya tuwing nababasa ko itong mga ganito, gusto ko nang pumatay eh. Sa totoo lang, gusto ko pumatay, gusto ko manakit ng masamang tao. Pero napapanatag ako pag nababasa ko itong mga to. Na hindi ko ilalagay ang batas sa sarili kong kamay. Kung ano yung katarungan na makakamit natin dito sa mundo, kunin natin. Kung hindi man, tiyak naman ito. Tiyak naman ito na si Allah ay magpaparusa sa kanila. Wa awwalu man yuksa min ibadillahi nabiyullahi Ibrahim Khalilur Rahman. Ang unang tao na dadamitan ay si Ibrahim alayhis salam. Ang Khalilur Rahman, ang matalik na kaibigan ni Allah. Iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Ibn Abbas, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwal al-khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahimul Khalil. Tunay na ang una sa mga nilikha na dadamitan sa araw ng paghuhukom ay si Ibrahim, na Khalil ni Allah. Sinabi ni Ibn Hajar, wa akhrajal Baihaqi min Tariq Ibn Abbas, mula kay Ibn Abbas uli, pero mula kay iniulat Imam al-Baihaqi, wa awwala man yuksa min al-jannati Ibrahim. Ang kauna-unahan na dadamitan ng damit ng mga tao sa paraiso, si Ibrahim alayhis salam. Yuksa halakatan min al-jannati. At siya raw ay kumbaga dadamitan ng kumbaga damit na mula sa paraiso. Wa yu'ta bi kursiyin fayatrahu an yamini al-arsh. At siya raw ay bibigyan ng upuan o kumbaga trono. At pauupuin siya sa kanan ng arsh ni Allah. Thumma yu'ta bi fauksa hillatun minal jannati la yaqumu laha al-bashar. Pagkatapos si Ibrahim alayhis salam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ang dadamitan ng damit na mula sa paraiso. So bibigyan daw siya ng damit na hindi pa binibigay sa sino man sa mga tao. So walang katulad na damit. So parang lumalabas nga ngayon, si Ibrahim alayhis salam at pangalawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sunod-sunod na yun. Sunod-sunod na yun. Ngayon, kung unahin yung mga propeta, so kumbaga maaring kumbaga sunod-sunod na sila ng mga propeta. Tapos yung mga siddiq, tapos yung mga shahid, at pagkatapos yung mga matutuwid, inshallah. Pero maaring mangyayari, di ba, damit ng paraiso ito. So habang nangyayari ito, nauna na rin na dinamitan yung mga dadamitan ng damit ng parusa sa araw ng paghuhukom. Ngayon, nabanggit ng mga scholar yung paliwanag kung bakit si Ibrahim alayhis salam ang uunahin. Bakit hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngayon, ito mga ganitong impormasyon, napakaganda nga mapakinggan kasi kumbaga, yung relihiyon natin, kung ano yung tinuro, yun din yung paniniwalaan natin. Kasi kung tayo lang halimbawa mag-imbento tayo ng katuruan tungkol sa bagay na ito, sasabihin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mauuna.
Pero hindi sa mga batayan, kung anong nasa batayan, yun ang ituturo natin. Si Ibrahim alayhis salam. Kumbaga yun nga, bahagi ito ng yung kahulugan ng hindi tayo nagtatangi-tangi sa mga propeta. Na hindi natin ginagawang favorite si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang. Kasi may mga kainaman din naman yung iba pang mga propeta. Katulad nito, na mas mauunang damitan si Ibrahim alayhis salam kaysa sa kanya. Pero syempre, hindi ito mangangahulugan ng anuman. Nabababa yung katayuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ito talaga yung pangyayari. Ito yung pangyayari. Na kung ikukumpara natin sa paniniwala ng mga Kristiyano halimbawa, di ba? Puro sila Jesus lahat na lang Jesus. Gito, ganyan. Mumurahin nila iba pang mga propeta para lang purihin si Jesus at kung ano-ano pa. Tayo, hindi tayo ganon. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Hindi tayo nagtatangi-tangi sa sino man sa kanyang mga sugo at propeta. At syempre, yung ganun din yung sa hadith, di ba? La tatruni ala Musa. Huwag ninyo akong, kumbaga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyo akong gagawing nakahihigit kay Musa alayhis salam. Na yung, ang ibig niya sabihin dito, sukdulan na hamakin natin si Musa alayhis salam o iba pang mga propeta. Hindi. Lahat sila pinapahalagahan natin at minamahal. So sinasabi nila, Dakaral ulama'u anna taqdima Ibrahim ala gayrihi bil kaswa fi yawmil qiyamah li'annahu lam yakun fil awwalina wal akhirina akhfafun lillahi minhu. Sa nabanggit ng mga scholar ang pagpapauna kay Ibrahim alayhis salam sa pagdadamit sa araw ng paghuhukom dahil wala raw sino man sa mga nauna sa kanya o mga tao na dumating pagkatapos niya ang may mas matinding takot kay Allah kaysa sa kanya. Sabihin niyo yan, di ba? Kinikilala ng mga propeta, kinikilala ng mga scholar na matindi, pinakamatindi sa takwa si Ibrahim alayhis salam. Mas matindi pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataj'aluhu lahu al-kiswa amanan lahu liyatma'ina kalbahu. Si Allah, dudulutin niya na siya ang unang madadamitan upang mapanatag daw ang kanyang puso at upang bilang pagpapalubag ng loob, para paggagantimpala na rin ni Allah, syempre pagpaparangal ni Allah kay Ibrahim alayhis salam. Syempre napakahalaga ni Ibrahim alayhis salam, di ba? Kaya nga siya yung tinatawag na Abul Anbiya. Ang karamihan sa mga propeta nanggaling sa kanyang angkan. Di ba? Yung anak niya sino? Si Isaac at si Ismail alayhis salam. O si Isaac, anak niya si Jacob. Si Jacob ang lolo ng angkan ng Israel. At si Ismail alayhis salam, sa kanya nanggaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang naisip ko nga ngayon. Hindi kaya wala kasi nababanggit Hindi naman nabanggit ng tinalaki natin nakaraan, di ba? Sina Shu'aib, sina Hud, tsaka Saleh. Saan kaya sila angkan galing, ano? Galing din kaya sila kina Ismail alayhis salam. Wala kasi nabanggit Pero posible kasi Arabo sila ng mga propeta. O posible rin na na hindi sila galing kay Ismail alayhis salam. Pero kasi wala namang hindi rin naman nangangahulugan kasi na porke sinabing Abul Anbiya, sa angkan lang ni Ibrahim galing ang mga propeta. So maaaring meron pang ibang angkan. Maaaring may iba pang angkan. Tatanong ko nga ngayon ko lang naisip yun Inshallah. Mula nung nakilala ko yung kambal, naging matanong na rin ako sa sarili ko Ngayon ko lang naisip yun saan galing palang angkan yung mga propeta na yun, di ba? Sina Shu'aib, Saleh, si Hud. Tatanong ko mamaya inshallah. So ito ay bilang pagpaparangal sa kanya. Wayahtamilu, at isang dahilan din, maaring isang dahilan, li'annahu kama ja'a fil hadith. Merong isang hadith binabanggit, awwalu man labisa as-sarawil
idha salla mubalagatan fit tasattur wa hifdan li farjihi min an yumasu musalla fa fa'ala ma amara bihi wajuziya bidhalika an yakuna awwala man yustar yawmal qiyamah. So may nababanggit to sa hadith, hindi na binanggit yung anong hadith ba yun? Yung hindi na binanggit dito. Na si Ibrahim alayhis salam, dito kaya meron? Basta nabanggit lang dito, nababanggit daw ito sa tadhkirah. So meron daw hadith na binabanggit na si Ibrahim alayhis salam daw ang kauna-unahang tao na nagsuot ng pantalon at karagdagan pang mga damit habang nagsasala. So hindi lang siya nakamalong. So bukod sa malong na sinusuot niya o kumbaga tapis, nagsuot pa siya ng pantalon. Kasi pag sinabing sarabil o sarawil, yung salawal nga, ang tinutukoy dito yung pantalon. As in yung may hati na nilulusutan ng paa tsaka hita. Yun yung tinutukoy na sarawil. Si Ibrahim daw ang unang gumawa nito. Si Ibrahim ang unang gumawa daw nito. Kasi gusto niya na kumbaga na maging mas disente sa pagharap kay Allah. Mas maging disente sa pagharap kay Allah. Tsaka para hindi raw madidikit yung tiyak siya na anumang bahagi ng kanyang katawan. Maselang bahagi ng katawan ay hindi madidikit, para matiyak daw na hindi madidikit ang anumang bahagi ng kanyang maselang bahagi ng katawan sa lugar na kung saan siya nagsasala. Na dahil nga dito, sa pagtupad niya sa inuutos sa kanya, ginantimpalaan siya na siyang una din na dadamitan sa araw ng paghuhukom. Wa yahtamilu an yakuna alladhina alqawhu fin nari jaradu. At yun din, maaring ang dahilan kung bakit siya yung unang dadamitan sa araw ng paghuhukom. Dahil, nung itatapon na raw siya sa apoy, hinubaran daw siya ng mga tao. Wanadasa'u thiyabahu. At kumbaga tinanggal yung kanyang mga damit. Ala ayunin nas. Hinubaran daw siya ng damit sa harapan ng mga tao. Kaman yaf'alu biman yuradu katlahu. Katulad ng ginagawa nila sa sino man na gusto nilang patayin. Kaya dahil dito, fajuziya bikaswatihi fi yawmil qiyamati awwalin nasi ala ruusil ashhad. Nakatulad ng kung paanong hinubaran siya sa harap ng mga tao, siyang kauna-unahan na dadamitan din sa harap ng mga makasasaksi rito sa araw ng paghuhukom. Wahada ahsanuha. At ito raw ang pinakamainam na kumbaga pa liwanag kung bakit unang dadamitan si Ibrahim alayhis salam. Yung bilang paggagantimpala sa kanya ni Allah at pagpaparangal sa kanya ni Allah. Alhamdulillah. So yung mga scholar, mashallah, kumbaga nililinaw nila ang lahat ng mga bagay-bagay sa relihiyon na ito. Nang sa gayon ay walang matitira na tanong. Kung meron may iwan pa na tanong na hindi masasagot, yun ay mga bagay na may kinalaman na sa nalilingid at wala talagang mga batayan. Alhamdulillah. So ito yung mga pagdadamit sa mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom. At yung susunod ng talakayin, inshallah, ay yung Sahira. O tinatawag din siya na Ardul Mahshar. Yung lugar ng pagtitipunan sa mga tao at iba pang mga nilalang. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.